Magandang araw sa lahat. Ako si John Raven M. Guardian at ito ang aking podcast sa pinangmulatang kwentong kasaysayan para sa final output sa subject na CAS 1E. Una, kasaysayan ng lungsod na Maynila mula Spanish period hanggang People Power Revolution ng 1986. Ang lungsod na Maynila ay isa sa pinakamakatandang lungsod sa Pilipinas na may makulay at masalimuot na kasaysayan na sumasalamin sa kasaysayan ng buong bansa. Naitatag ito noong 1571 sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi, isang manlalakbay at konkistador ng Espanya na naging unang gobernador-heneral ng Pilipinas. Tinatag niya ang lungsod bilang kabisera ng kolonyang Espanyol sa Pilipinas at bilang sentro ng kapangyarihan, kalakalan at relihiyon sa buong kapuluan. Isa sa pinakatanyag na bahagi ng Maynila ay ang Intramuros o Walled City, isang kuta at lungsod na napapaligiran ng makapal na pader upang maprotektahan ang lungsod mula sa mga salakayang kalaban. Sa loob ng Intramuros matatagpuan ang mga simbahan, mga gusaling pampamahalaan at mga tahanan ng mga Espanyol na opisyal. Dito rin nagsimula ang pagpapalaganap ng Kristyanismo sa Pilipinas, kung saan naging pangunahing misyon ang pagbibinyag at pagtuturo ng pananampalatayang Katoliko sa mga katutubo. Bukod sa pagiging sentro ng relihiyon at politika, naging mahalagang bahagi rin ang Maynila ng kalakalan sa panahon ng galleon trade sa pamamagitan ng ruta mula Maynila hanggang Acapulco, Mexico. Naitatag ang unang Trans-Pacific trade route sa kasaysayan ng mundo. Laging daan ito para sa pagpasok ng mga kalakal katulad ng porselana, seda at pampalasa mula sa Asia patungo sa Europa. Sa kabilang dako, nakatanggap ang Pilipinas sa mga produktong mula sa mga bansang kanluranin tulad ng tela, alak at armas. Sa kabila nito, naging sentro rin ng Maynila ng mga pagtutol at pakikibaka laban sa mga pananakop, kung saan lumitaw ang mga kalusang naghahangad ng kalayaan. Noong 1898 matapos ang digmaan ng mga Kastila at Amerikano, napunta sa kamay ng mga Amerikano ang Maynila. Sa ilalim ng bagong pamahalaang Amerikano, unti-unting nagsimulang modernisahin ang lungsod. Itinayo ang mga bagong paaralan, ospital, kalsada at iba pang infrastruktura na nagbigay ng bagong hugis sa Maynila bilang isang modernong syudad. Kasabay nito, nagsimula kang palawakin ng edukasyon, kalusugan at kalinisan ng lungsod. Ngunit ang kasaysayan ng Maynila ay hindi laging payapa. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, naging isang malaking tanggulan ang lungsod sa pagitan ng mga Hapones at mga puwersang Allied. Ang Battle of Manila noong 1945 ay nagdulot ng malawakang pagkawasak sa lungsod, kung saan libu-libong sibilyan ang nasawi at halos lahat ng mga makasaysayang gusali sa Intramuros ay nawasak. Matapos ang digmaan, nagsimulang muling buuin ang lungsod at naging sentro ito ng muling pagbangon ng Pilipinas. Isa sa pinakamahalagang yugto sa kasaysayan ng Maynila ay ang People Power Revolution ng 1986. Dito ang mamamayan pinangunahan ng simbahang Katoliko at mga oposisyon sa diktaturang Marcos ay nagtipon-tipon sa Epifanio de los Santos Avenue o EDSA upang ipaglaban ang demokrasya. Ang mapayapang revolusyong ito ang nagpatalsik sa mahigit 2 dekadang diktatura at nagbalik ng demokrasya sa bansa. Ang EDSA Shrine at iba pang mga lugar sa lungsod ay naging mga simbolo ng kapangyarihan ng sambayanan. Sa kabuuan, ang Maynila ay hindi lamang isang lungsod, kundi isang buhay na testamento sa mga pagbabago, pakikibaka at tagumpay ng mga Pilipino mula sa panahon ng kolonisasyon hanggang sa makabagong panahon. Ito ang ating mga primary sources. Zialcita Fernando N., Colonial Manila, The Context of Hispanic Urbanism and the Process of Morphogenesis, Ateneo de Manila University Press. Pangalawa, Anderson Warwick, The Americanization of Manila, 1898 to 1921, Journal of Asian Studies. Mactal Ronaldo, Kalusugang Pampubliko sa Kolonyal na Maynila, 1898 to 1918, Heograpiya, Medisina, Kasaysayan, University of the Philippines Press. Para sa mga sekundaryang sources, Villacorta, Wilfredo Cruz Gemma, and Brillantes Alex Manila, History, People, and Culture, Manila Studies Association. National Archive of the Philippines, archival photographs and urban plans of Intramuros and Bagong Bayan, ABS-CBN News Channel, EDSA Revolution documentaries and interviews. Para sa pangalawa, kasaysayan ng mga Pilipino sa Mexico noong panahon ng Galleon Trade, 1565 to 1815.
Sa panahon ng galleon trade, isang mahalagang tulayan na natatag sa pagitan ng Pilipinas at Mexico na nagtagal ng higit 200 taon, mula 1565 hanggang 1615. Sa ilalim ng pamumuno ng Espanya, ang ruta ng kalakalan mula Maynila hanggang Acapulco, Mexico ay naging mahalagang daan ng palitan ng kalakal, kultura at tao. Hindi lamang mga produktong dumaan dito kundi pati ang mga tao, kabilang mga Pilipino na naglakbay sa kalaliman ng karagatan patungo sa bagong mundo. Maraming Pilipino ang naging bahagi ng tripulasyon ng mga galleon ship. Nagtrabaho bilang mga manlalakbay, mga lakal, manggagawa at maging misyonero sa Mexico. Tinatawag silang Indios Luzones na tumutukoy sa kanilang pinagmulan sa Luzon at sila ay naging bahagi ng mga lokal na komunidad sa Mexico. Dito nagtaguyod sila ng mga bagong buhay, kultura at paniniwala na naging bahagi ng masalimuot na kasaysayan ng Mexico. Sa iba't ibang dokumento, mababasa ang kanilang mga pangalan at kontribusyon at mga simbahan sa Mexico. May mga tala na kanilang pagsamba at pagbibinyag. Hindi lamang mga tao ang naipasa kundi pati ang kaalaman sa paggawa at pagmamaniobra ng mga barko na malaki ang naging ambag sa maritime technology ng Mexico. Ang ugnayan ng Pilipinas at Mexico sa panahong ito ay isang malinaw na halimbawa ng globalisasyon bago pa man umiral ang makabagong mundo. Bukod sa kalakalan na ipasa rin ng mga kultura at tradisyon ng mga Pilipino sa Mexico, may mga paniniwala at gawi sa Mexico na pinagmula ng mga Pilipino at ilan sa mga tradisyong ito ay nananatili hanggang ngayon sa mga komunidad ng Mexico na may dugong Pilipino. Ang kasaysayan ng mga Pilipino sa Mexico sa panahon ng galleon trade ay isang patunay ng kalagahan ng ugnayan ng mga tao sa magkabilang panig ng karagatan na nagbigay daan sa pagtuklas ng mga bagong daan sa kalakalan, kultura at pagkakakilanlan. Primary sources natin dito ay si Carrillo Martin, Filipinos in Mexico, Trans-Pacific Identities and Communities, Chapter 1 and 2. Abasolo Garcia Obispado de Nueva España, Church and Migrants, The Filipino Experience in Colonial Mexico, Chapter 2 and 3. Pineda Sebastian, Philippine Ships and Shipbuilding, Indigenous Maritime Knowledge and the Galleon Trade, Gothenburg.org. At ating mga secondary sources para rito ay Archdiocese of Mexico Archives, Reports on Indios Luzones Settlements, Oral History Project, Descendants of Filipinos in Mexico, Testimonies and Tradition, National Museum of the Philippines, Research in Maritime Archaeology and Shipbuilding Heritage. Pangatlo, kasaysayan ng Bulkang Mayon mula pre-Hispanic period hanggang 2023. Ang Bulkang Mayon na kilala sa kanyang perpektong hugis kono ay isang bulkan na naging bahalagang bahagi ng buhay, kultura at kasaysayan ng mga Bicolano at ng buong Pilipinas. Sa mga panahong pre-Hispanic, ang Bulkang Mayon ay bahagi ng mga alamat at paniniwala ng mga katutubong Bicolano. Ang pinakatanyag sa mga ito ay ang alamat ni Daragang Magayon, isang kwento ng pag-ibig at trahedya na naging simbolo ng kagandahan at kapangyarihan ng bulkan. Sa mitolohiya, ang bulkang ito ay sagrado at pinagpala at tinitingala ng mga tao bilang simbolo ng kalikasan at buhay. Sa panahon ng mga Kastila, ang Bulkang Mayon na naging bahagi ng mga tala ng mga natural na kalamidad. Tinala ang ilang mga lalakas na pagsabog tulad ng 1616 at 1814 na nagdulot ng matinding pinsala sa mga kalapit na bayan. Ilan sa mga pagsabog nito ay nagdulot ng pagguho ng lupa, pagdaloy ng lava at pagbuga ng apoy na nagdulot ng pagkasira ng pananim, tahanan at pag-alis ng mga tao mula sa kanilang mga tirahan. Sa kabila ng mga panganib, nanatili ang Bulkang Mayon bilang mahalagang bahagi ng kultura at kabuhayan ng mga Bicolano. Sa makabagong panahon, lalo na simula dekada 1980, ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ay masusing nagmanman sa Bulkang Mayon upang maprotektahan ang mga naninirahan sa paligid. Mga ulat ng PHIVOLCS ay nagbigay ng babala sa mga posibleng pagsabog upang maiwasan ang mga sakuna. Mula 1984 hanggang 2023, nagkaroon ng iba't ibang antas ng pagsabog ang Bulkang Mayon na nagdulot ng paglikas sa mga residente at mga hakbang sa disaster preparedness. Bukod sa panganib, ang Bulkang Mayon ay isa ring sentro ng turismo at simbolo ng kagandahan ng Bicol Region. Ito ay nagbibigay inspirasyon sa mga tao dahil sa kagandahan at lakas na taglay nito. Pinagsama-sama nito ang kalikasan, kasaysayan at kultura sa isang makapangyarihang imahe ng pagbabago at katatagan. Ang primary sources para dito ay Archivo General de Indias, Relaciones Geográficas on the 1616 and 1814 Mayon Eruption, PHIVOLCS, Volcanic Activity Reports of Mayon Volcano, 1984 to 2023, Alamat ni Daragang Magayon, Collected Bicol Oral Tradition and Folktales.
Mga secondary sources ay PHIVOLCS and DOST, scientific journals on volcanology and risk assessment, local government units of Bicol Region, disaster preparedness manuals and report, De la Cruz Marites, Symbolism and Identity, the role of Mayon Volcano in Bicolano culture. Pang-apat, kasaysayan ng Calamba, Los Baños at San Pablo City, Laguna. Ang mga lungsod na Calamba, Los Baños at San Pablo sa lalawigan ng Laguna ay may mayaman sa kasaysayan at mahalaga sa paghubog ng kultura at edukasyon sa Pilipinas. Ang Calamba ay pinakilala bilang bayan ng kapanganakan ni Dr. Jose Rizal, ang pambansang bayani. Sa kanyang mga sinulat tulad ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo, nilarawan ni Rizal ang mga kalagayan sa lipunan noong panahon ng Kastila at ang kanyang mga alaala sa Calamba ay nagpakita ng isang payak, ngunit makabulang buhay sa probinsya. Ang bayan na naging inspirasyon sa kanyang pagmamahal sa bayan at paghahangad ng kalayaan. Ang Los Baños naman ay kilala dahil sa mga natural nitong hot spring at sa University of the Philippines Los Baños o UPLB, isang prestiyosong institusyon na tinatag ng panahon ng mga Amerikano bilang sentro ng agrikultura at siyensya. Ang Los Baños ay naging mahalaga sa agrikultura at pananaliksik na nagbigay ng malaking kontribusyon sa pag-unlad ng bansa. Mula sa agrikultura hanggang sa environmental science, naging sentro ang Los Baños ng pag-aaral at teknolohiya. Samantala, ang San Pablo City ay kilala bilang City of Seven Lakes dahil sa 7 lawa nito na nagbibigay ng likas na yaman at turismo. Sa kasaysayan, naging bahagi ito ng pagkalat ng Kristyanismo at naging lugar ng makasaysayang simbahan at estruktura. Ang lungsod ay naging saksi ng mga pagbabago sa lipunan mula sa panahon ng Kastila hanggang sa mga bagong panahon at patuloy na umuunlad bilang sentro ng agrikultura at turismo. Ang 3 lungsod na ito ay hindi lamang mga lugar sa mapa kundi mga buhay na sentro ng kasaysayan, edukasyon at kultura na nagpapakita ng pag-unlad ng Pilipinas mula noon hanggang ngayon. Ang primary sources para dito ay Jose Rizal, mga akda ni Rizal, Noli Me Tangere, El Filibusterismo, diary entries, UPLB Archives, College of Agriculture, Historical Records and Journal, San Pablo Church Archives, Spanish-era parish records and map. Secondary sources, Reyes Felicidad, Laguna Historical Tapestry, Calamba, Los Baños, San Pablo, UP Diliman and UPLB Graduate Thesis, Local History and Agrarian Studies, Evangelista Noel, Religious Life and Rural Communities in Laguna. Panglima, kasaysayan ng buhay ni Wenceslao Vincens at Carmen Planas. Si Wenceslao Vincens ay isang bayani mula sa Camarines Norte na ipinanganak noong 1910. Siya ay kilala bilang isang matalinong estudyante at masigasig na lider na naglingkod bilang gobernador sa kanyang lalawigan sa murang edad. Sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, nanguna siya sa pakipaglaban laban sa mga Punes bilang lider ng mga gerilya. Kanyang tapang at dedikasyon sa paglaban para sa kalayaan ay naging inspirasyon sa maraming Pilipino. Bagamat siya ay pinaslang noong 1942, ang kanyang alaala ay nananatiling buhay at kinikilala bilang simbolo ng katapangan at pagmamahal sa bayan. Si Carmen Planas naman ay isang babaeng politiko na naging unang babaeng na-elect bilang miyembro ng Municipal Board ng Maynila. Sa isang panahon ng dominado ng kalalakihan, siya ay nagtagumpay sa pampublikong serbisyo at naglungsod ng mga programa para sa kapakanan ng mga kababaihan at kabataan. Kilala siya sa kanyang matalinong pananalita at dedikasyon sa pagpapaunlad ng lungsod. Kanyang tagumpay na nagbukas ng pinto para mas mapalawak ang partisipasyon ng kababaihan sa politika ng Pilipinas. Ang buhay ni Vincens at Planas ay nagpapakita ng dalawang mukha ng serbisyo, ang tapang sa digmaan at ang malasakit sa pamahalaan. Ang kanilang mga kwento ay nagsisibing paalala ng kahalagaan ng liderato at pagmamahal sa bayan. Ang primary sources para dito ay si Vincens Wenceslao, Selected Speeches and Letter, 1930 to 1942, Manila City Hall Archives, City Council Records and Ordinance by Carmen Planas, The Manila Tribune and the Philippines Herald, Contemporary News Reports and Interviews. Ang secondary sources para dito ay National Historical Commission of the Philippines, Official Biographies of Wenceslao Vincen and Carmen Planas, GMA News TV Documentary Features Babae sa Konseho, and Bicol Young's Hero, Dizon's Erlinda, Trailblazers, Women in Philippine Politics. Ika-6,
kasaysayan ng lalawigan ng Catanduanes at Camarines Sur. Ang Catanduanes at Camarines Sur ay dalawang lalawigan sa rehiyon ng Bicol na mayaman sa kasaysayan at kultura. Ang Catanduanes, isang isla na kilala bilang the land of the howling winds, ay tahanan ng mga katutubong Bicolano na may sariling tradisyon, paniniwala at kultura. Sa pre-Hispanic na panahon, ito ay bahagi ng mga ruta ng kalakalan sa dagat na naging daan para sa maugnayan sa iba pang mga isla at mga dayuhan. Sa panahon ng kolonisasyon, naging sentro ito ng agrikultura, lalo na sa pagtatanim ng nyog at palay. Sa kabila ng pagiging isang isla, ang mga mamamayan ay nananatiling matatag sa pagharap sa mga bagyo at iba pang kalamidad. Ang Camarines Sur naman ay may malawak na kasaysayan bilang sentro ng mga sinuunang pamayanan at mga digmaan sa panahon ng mga Kastila at Hapones. Kilala ito bilang bayan ng mga bayani tulad ni Wenceslao Vincennes na naging simbolo ng paglaban para sa kalayaan. Bukod dito, ang lalawigan ay tanyag sa mga likas na yaman at mga tanawin tulad ng Mount Isarog at mga talon na patuloy na dinadayo ng mga turista. Ang dalawang lalawigan ay hindi lamang mga pook sa mapa kundi mga buhay na saksi sa kasaysayan, kultura at kabayanihan ng mga Bicolano. Patuloy nilang pinagyayaman ang kanilang tradisyon habang inaharap ang mga hamon ng makabagong panahon. Ang primary sources para dito ay Relaciones de las Islas Filipinas, Missionary Accounts from the Bicol Region, Epiko ng Ibalon, Transcriptions and Translation from Bicol Oral Literature Archives, National Museum, Archaeological Findings in Goa, Naga, and Birac. Secondary sources, local government units of Catanduanes and Camarines Sur, Municipal Historical Monographs, Bicol Studies Center, Ateneo de Naga University, Journal of Bicol History and Culture, Medina Violeta, Ethnographic Fieldwork in the Uplands Communities of Bicol. Ang batas militar sa ilalim ng rehimeng Ferdinand Marcos ay isa sa pinakamadilim na kabanata sa kasaysayan ng Pilipinas. Mula sa mga lecture ng Module 8 hanggang 10, mababanaag ang 5 pangunahing salik na pinataw sa ilalim ng batas militar. Una, ang pagpapatigil ng writ of habeas corpus ay nagbigay daan sa mga ilegal na pag-aresto at detensyon ng mga mamamayan na walang sapat na batayan o due process. Pangalawa, ipinatupad ang mahigpit na censorship sa media. Sinarado, kinontrol ng pamahalaan ang mga pahayagan, istasyon ng radyo at telebisyon upang pigilan ang malayang pamamahayag. Pangatlo, inaresto at kinulong ang mga kritiko ng pamahalaan kabilang mga politiko, aktivista at maging ang mga ordinaryong mamayan. Pang-apat, lumaganap ang presensya ng militar sa mga pampublikong espasyo tulad ng paaralan at pamayanan na nagmunsod ng takot at kontrol sa mamamayan. Panghuli, naantala ang mga halalan at kinonsolida ni Marcos ang lahat ng kapangyarihan upang mapanatili ang kanyang sarili sa pwesto bilang diktador. Sa kabila ng panggigipit at pananakot, hindi nagpatinag ang sambayang Pilipino. Mababasa sa website The Chronology of a Revolution ang mahalagang pangyayaring nagbigay daan sa People Power Revolution na naging sanhi ng pagbagsak ng rehimeng Marcos. Noong Pebrero 22, 1986 nagdeklara ng pagtiwalag sina Defense Minister Juan Ponce Enrile at AFP Vice Chief of Staff Fidel B. Ramos mula sa pamahalaan ni Marcos. Kasunod nito, noong Pebrero 23, libu-libong tao ang nagsimulang magtipon sa EDSA upang ipahayag ang kanilang suporta sa mga rebelde. Noong Pebrero 24, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga tropa ng gobyerno at ang mga sibilyan nagproprotesta, subalit matras sa mga tangke ng militar dahil sa mapayapang paninindigan ng mga tao. Sa araw ng Pebrero 25, 2 inaugurasyon ang isinagawa, isa kay Ferdinand Marcos Sr. at isa kay Corazon Aquino, subalit mas kinilala ng mamamayan si Aquino bilang lehitimong pangulo. Sa hapong din yun, tuluyang tumakas si Marcos at ang kanyang pamilya patungong Hawaii sa tulong ng pamahalang Amerikano, tanda ng pagbagsak ng kanyang diktatura. Sa kabila ng mga aral ng kasaysayan, mailan pa rin hindi nagpapahalaga sa People Power Revolution at mas piniling itanghal ang batas militar bilang panahon ng kaayusan. Sa aking personal na obserbasyon, ito ay bunga ng kakulangan sa edukasyon sa kasaysayan at paglaganap ng disinformasyon sa social media. Madalas sa mga makapangyarihan ay may layunin na protektahan ang imahe ng nakaraan ay gumagamit ng mga plataforma upang baluktutin ang katotohanan. Sa ganitong kalakaran, napapalitan ang alaala ng paghihirap at pakikibaka ng mamamayan
na mga huwad na kwento ng disiplina at pag-unlad na di umunoy dulot ng batas militar. Sa kabila ng malinaw na ebidensya ng katiwalian, pag-abuso sa karapatang pantao at pagkasira ng institusyon ng demokrasya, sa huli, ang ating kolektibong pag-alala at pagtatanggol sa katotohanan ng kasaysayan ay mahalaga upang mapanatili ang diwa ng kalayaan. Ang people power ay hindi lamang isang pag-aalasa, ito ay sagisag ng pagkakaisa, tapang at pananampalataya ng sambayanang Pilipino sa kanilang karapatan at dignidad bilang isang malayang bayan. Sa kasaysayan ng Pilipinas, hindi na bago ang pag-usbong ng mga lider na may tinatawag na kamay na bakal. Mga pinunong ginagamit ang buong saklaw na kanilang kapangyarihan upang maipataw ang kaayusan, kahit kapalit nito ang mga kalayaan at karapatang sibil ng mamamayan. Mula sa pamumuno ni Manuel L. Quezon ng panahon ng Commonwealth, sa diktatorya ni Ferdinand Marcos Sr. sa ilalim ng martial law hanggang sa mas kontemporanyong liderato ni Rodrigo Duterte, lumilitaw ang isang malinaw na pattern. Ang paggamit ng personalistikong pamumuno, pananakot at pagsandig sa militar at pulisya upang patupad ang tinatawag nilang kaayusan. Ngunit sa likod ng retorikang ito, kapansin-pansin ang pagkawasak ng demokratikong institusyon, pag-iral ng takot sa lipunan, at pananaig ng elitismo at sistematikong karahasan. Ang EDSA People Power Revolution noong 1986 ay tinuturing na isa sa pinakatanyag na yugto sa kasaysayan ng Pilipinas. Isang sandali nagpapakita ng pagkakaisa ng mamamayan upang wakasan ang diktatorya ni Marcos Sr. Subalit, ayon sa People Power Deception and Truth in a History-Changing Event, hindi ito isang radikal na pagbabago kundi isang transisyon lamang na kapangyarihan mula sa isang elitistang pangkat tungo sa isa pang grupo ng mga elitista. Sa ganitong pananaw, hindi na bago ang mga estruktura ng lipunan, kundi muling pinatatagamang ito sa ilalim ng bagong muka ng pamumuno. Hindi rin ligtas sa ganitong pagsusuri ang pananaw ni Nathan Kimpo sa kanyang akdang People Power 1986 and Retrospect, a Conjunctural Analysis. Tinukoy niya na ang kabiguang sirain ng mga ugat ng oligarkiya, patron klientelismo at katiwalian na pagkatapos ng EDSA ay naging daan upang manumbalik ang kawalang-walang tiwala ng taong bayan sa mga tradisyonal na politiko. Ito ang nagpaliwanag kung bakit ilang dekada matapos ang revolusyon, muling umusbong ang isang lider tulad ni Rodrigo Duterte, isang anti-establishment figure na nagbigay ng ilusyon ng bagong pag-asa. Sa kanyang kabanata na Duterte Reader, ipinaliwanag ni Julio Teehankee ang estratehiya ni Duterte na ginamit ang tinatawag na politics of fear sa pamamagitan ng matinding kampanya laban sa droga at kriminalidad na pinakita sa madla bilang agarang solusyon sa problema ng bansa. Matagumpay niyang naipwesto ang sarili bilang isang leader na walang kinakatakutan, matapang at handang gumamit ng dahas alang-alang sa kaayusan. Subalit, sa likod ng imaheng ito ng tagapagligtas, naganap ang libo-libong kaso ng extrajudicial killings, ang pagbagsak ng rule of law at ang paglaganap ng kultura ng impunidad. Ang mga pahayag ni Duterte laban sa simbahang katolika, media at mga aktivistang kritikal sa kanyang pamahalaan hindi lamang bahagi ng kanyang retorika, kundi konkretong patakaran ng panunupil at panggigipit. Sa ganitong konteksto, ang takot ay hindi na lamang nararamdaman sa gabi ng mga maralita, kundi isang normalisadong bahagi na ng pang-araw-araw na buhay. Ayon kay Ronald Holmes, ang tunay na banta sa ilalim ng Administrasyong Duterte ay hindi lamang mga extrajudicial killings or EJK o ang malupit na kampanya laban sa droga. Ang mas malalim na panganib ay unti-unting pagkawasak ng mga institusyong demokratiko sa bansa. Sa kanyang pagsusuri, binigyan din niya kung paano pinahina ng pamahalaan ang check and balances sa pagitan ng mga sangay ng gobyerno. Ang mga institusyon tulad ng Commission on Human Rights o CHR, media tulad ng ABS-CBN, at mga independeng korte ay naging target ng panggigipit, budget cuts o tuluyang pagpapatigil ng operasyon. Ang mga mahalagang mekanismo ng accountability ay naging inutil at ang mga posisyon ng kapangyarihan ay pinuno ng mga kalyado, loyalista o mga retiradong opisyal ng militar at pulisya.
Sa ganitong sistema, ang kapangyarihan ay hindi na naipamamahagi kundi naiipon sa iisang tao o maliliit na grupo lamang. Muling binigyan diin ni Nathan Kimpo na ang EDSA ay hindi naging mitya ng tunay na pagbabago dahil hindi nito nayanig ang ugat ng katiwalian. Hindi nito winakasan ang sistemang patron-kliyentistiko at lalong hindi nito nabigyang lakas ang sektor ng masang Pilipino. Sa halip na ang pagkapigo ng EDSA na dalhin ang pinangakong reforma ang nagtulak sa marami na humanap ng alternatibo. Kapit pa, ang alternatibong ito ay nakabalot sa puot, takot at authoritarianismo. Para kay Kimpo, ang trahedya ng kasaysayan ay nasa ating pagkapigong kilalanin na ang tunay na pagbabago ay isang kolektibong proseso, hindi isang milagro mula sa isang leader. Kapag hindi tayo naging mulat sa ganitong aral, muli at muli tayong mahuhulog sa bitag ng mga lider na gumagamit ng dahas at kapangyarihan para sa pansariling kapakinabangan. Sa bibilis na pagtanaw, madaling makita ang pagkakatulad ni Duterte, Marcos Sr. at Quezon. Lahat sila ay gumagamit ng strongman tactics, sentralisasyon ng kapangyarihan, pagsupil sa kritisismo at pagsandig sa ideolohiya ng nation building upang bigyang matuwid ang kanilang pamumuno. Ngunit sa ilalim ng mga panlabas na adhikain ng kaayusan at pag-unlad, lumilitaw ang isang mapanganib na pagsasantabi sa karapatang pantao, malayang pamamahayag at partisipasyon ng mamamayan sa demokratikong proseso. Habang si Marcos Sr. ay lantarang nadeklara ng martial law upang mapanatili ang sarili sa kapangyarihan, si Quezon naman ay hindi rin ligtas sa mga akusasyong authoritarian, lalo na sa kanyang pagtutol sa mas aktibong representasyon ng oposisyon. Samantala, si Duterte, bagamat walang nationwide martial law, ay epektibo ginamit ang state apparatus tulad ng militar, kapulisan at mga hensyang pambansa upang patatagin ang kanyang otoridad at panahimikin ang mga tumututol. Sa kabuuan, makikita natin na ang Dutertismo ay hindi isang kakaibang yugto, kundi isang bahagi lamang na mas malawak at paulit-ulit na siklo ng otoritarianismo sa kasaysayan ng Pilipinas. Mula kay Quezon, Marcos hanggang kay Duterte, iisa ang tema, ang pagsisakripisyo ng kalayaan para sa kaayusan at ang paggamit ng kapangyarihan bilang sandata upang patahimikin ang pagkilos ng mamamayan. Ang people power ay isang paalala ng ating kakayang lumaban, ngunit isa rin itong babala na kung mananatili tayong walang pakialam, mananatiling paulit-ulit ang kasaysayan. Ang tunay na revolusyon ay hindi natatapos sa pagpatalsik ng isang leader, kundi sa tuloy-tuloy na pagpapanday ng isang lipunang makatarungan, demokratiko, at may malasakit sa masa. Kung nais nating wakasan ang siklo ng authoritarianismo, kailangan higit sa lahat matuto tayo sa ating kasaysayan. Kailangan muling buuin ang tiwala sa mga institusyon, itaguyod ang edukasyong pampolitika, at isulong ang makatao at makabayang pamumuno. Sa ganitong paraan, lamang natin tunay na masasabi na hindi nasayang ang diwa ng EDSA at hindi muling babalik ang dilim ng nakaraan. At dyan nagtatapos ang ating paglalakbay ngayong araw sa kwentong kasaysayan. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa isa na namang makbulang yugto ng ating kolektibong alaala bilang mga Pilipino. Ako po si John Raven M. Guardian, isang estudyante ng Class 1E at sa paggawa ng podcast na ito, natutunan ko na ang kasaysayan na hindi lang tala na nakaraan, kundi ito ay buhay, umaagos sa bawat kwento, sa bawat pangalan, sa bawat pangyayaring minsan ay tahimik na lumipas pero malaki ang iniwan sa kasalukuyan. Ang kasaysayan ay parang ilog, minsan mapayapa, minsan rumaragasa, pero sa bawat daloy nito, dala nito ang mga alaala ng mga ninuno ng bayan ng pakikibaka ng pag-asa. Sa pagtuklas natin ng kasaysayan ng Maynila, ng galleon trade, ng Bulkang Mayon, ng Calamba, Los Baños at San Pablo, at sa pagsilip natin sa buhay ni Wenceslao, Vincent at Carmen Planas, hindi lang impormasyon ang ating nakuha, nakilala natin ang ating sarili, nakita natin kung saan tayo nanggaling at kung ano ang pinanggalingan bilang mamamayan ng bansang ito. Sa panahon ngayon kung saan mabilis ang takbo ng teknolohiya at balita, minsan ay nakakalimutan nating balikan ang ating mga pinanggalingan. Ngunit sa pamamagitan ng CAS1 at ng proyektong ito, muli tayong pinapalaanan na hindi natin kayang harapin ang hinaharap kung hindi natin kayang yakapin ang ating nakaraan.
At sa aking personal na paglalakbay bilang isang estudyante at bilang isang scholar ng bayan, ang kwento ng kasaysayan ay naging paalala sa akin ng lakas ng loob, ng pakikiisa at ang tunay na diwa ng serbisyo sa kapwa. Sa bawat sulok ng kasaysayan ay may aral, at ang aral na iyon ay tungkulin nating ipasa sa iba. Kaya't bago tayo magtapos, nais kong iwan sa inyo ang simpleng paalala. Hindi lang ang mga bayani ang gumagawa ng kasaysayan, tayong lahat ay bahagi nito. Sa bawat araw na pinipili nating tumindig, magmahal sa bayan at lumaban para sa katotohanan, gumagawa tayo ng mga bagong kwento para sa mga susunod na henerasyon. Muli, ako po si John Raven M. Guardian at ito ang kwentong kasaysayan kung saan ang nakaraan ay patuloy na bumubuhay sa ating kasalukuyan. Hanggang sa muli, mabuhay ang kasaysayan at mabuhay tayong lahat.